I'm Slay and welcome back to my channel. Medyo natagal lang but welcome to episode 8 of Drive With Me! Pero hindi pa ako nagdadrive ngayon kasi ngayon ay pupunta tayo sa Aklan! Kasama ko ngayon for this video. Ngayon lang sila makasama din sa Drive With Me. Ang aking tatay at nanay dyan. Oh. Ito yung sinasabi nilang single pero pang 3 tao pumasok. Sorry! Hindi lang naman Aklan na pupunta natin dito sa trip na to. Pero mamaya ko nasasabihin sa inyo kasi gusto ko ma-surprise yung mga kasama ko dito. So ngayon, papunta na natin na airport at hatid kami ng kuya ko dito. Ayan. Hindi niya daw anggulin pero wala siyang magagawa. Ayaw niya magsalita. Ayun nga, very excited na ako sa trip na to kasi maraming mga first na mangyayari. First time naming makakarating dun sa mga pupuntahan namin na lugar na again sabihin ko mamaya. And first time din sasakayin ng aking mother dito ng aeroplano. Ano masasabi mo, mama? Excited ka na ba? Sobra excited. Excited lang siya sa lagay niyan, guys. Pero mamaya makikita natin kung anong magiging experience ng mami ko pagdating sa kanyang first time na mag-aeroplano. Wala na yung kaba ko na kagaya ng last time na like malaki ba yung bagahe ko, mabigat ba yung bagahe ko kasi pinaganda ko na siya na maigi kasi kung maaalala nyo sa Cebu, ang dami nangyari plot twist dun, diba? So hindi na yung para ulitin pa natin dito. So yun lang, update ko ulit kay mamaya. Bye-bye! Bye! Ayun dyan talaga. Bumili siya ng ting. Yun pala yung isa sa pinakakinakabahan ako this week kasi tag-ulan ngayon, guys, at sobrang lalo mga ulan nung nakaraan, pero tignan mo naman ngayon. Ayun, malaro siya ngayon. Sana pati bukas, kasi bukas sige, hayaan muna natin siya magsalita. Bukas pupunta kami ng Boracay Island. So buong araw kami doon and sana naman kung uulan man, masagip lang sana para ma-enjoy pa rin namin. So yun na yung spoiler ng mga pupunta namin, pero there's more at mamaya ako na yung sasabihin sa inyo, guys. So today is Monday hanggang Friday itong gala namin, kaya alam niyo na medyo marami-rami tayong mapupuntahan at tig-isang episode yun dito sa Drive With Me. So let's go! Guys, we're here. Dala-dala sila. Tatlo. So yun na nga, guys, waiting na for boarding and bumili ng pagkain yung mga kasama ko, which is again yung nanay at tatay ko. So explain ko lahat ng mga mangyayari ngayon. For these sunod-sunod na videos, tayo ay pupunta sa buong Western Visayas. And ang Western Visayas, it consists of Aklan, Antique, Iloilo, Capiz, and Guimaras. So pupuntahan natin siya lahat. Ganon. So this is a very extreme para sa akin na trip. And maraming first time. Again, first time namin pupuntahan yung mga lugar na yon. First time din actually nagagala kami na kaming tatlo lang ng nanay at tatay ko kasi minsan or dati kasama ko yung mga kapatid ko pero ngayon ako lang yung kasama nila. And ayun, first time nilipad ng nanay ko. Yung tatay ko kasi dati siyang OFW, so maraming beses siyang sumakay ng aeroplano. Pero yung nanay ko ngayon pa lang siya sasakay ng aeroplano after 58 years of her life. Ganon. So praise God for this. Rolling down the boulevard, sun hitting my shades. Oh yeah. Riding low and slow, this vibe never fades. What's up? Palm trees dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. Okay, update guys. Since rainy season ngayon, so ma-turbulence siya. So, ito first time to sa akin na ganun ka-turbulent. Kanina nagka-up, down, left, right kami. Tapos natatakot yung nanay ko. Pero ngayon okay na. Yan, steady na ulit kami ngayon. And yung pinili kong seats, talagang sinakto ko sa focus siya sa may sunset. Ganon. Talagang ay nakatulog. loading siya.
So this is 1 hour and 5 minutes daw na flight. And mamaya, nasa Aklan na tayo. We are here! Here guys, we have landed at Calibo International Airport. Yes, we just landed at Calibo International Airport. Switch off. Be careful. Alright! Picture daw kami. Alright guys, welcome to Calibo International Airport. Oh, diba? Guys, we're here. Yun lang. Kasi kung pagbibigay ng one-time tax abatement sa mga ganun. Latin life stories on a corner stoop seat. What's good? Laughter echoes loud through the laid back beat. Golden hour grin, city lights start to shine. West Coast flavor, every moment divine. You know. Alright guys, we are here. Officially. May kanina pa pala. In Aklan. And tingnan nyo naman yung background ko guys. O diba? Alam niyo na ibig sabihin yan. Talagang very probinsya talaga dito. Although ang Calibo ang capital ng Aklan. And kanina sa daanan, yun may mga buildings na din. I mean mga establishments. Ganon. Pero dito kami ngayon sa bahay ng kamag-anak namin. #connections. This is our day 1 here in Western Visayas. And bukas tayo ay pupunta ng Boracay Island. So, buong araw tayo dun sa Boracay bukas. And let's see kung ano yung mga activities na magagawa natin. Or baka maglakad-lakad lang kami. Kasi mahal yung mga activities na. See you tomorrow! The next day. Good morning guys! Or should I say, mayat-ayat nga agahon! Today is our day 2 here in Western Visayas. And today, pupunta tayo sa Boracay! First time ko lang makakarating ng Boracay. Again, first time lang namin dito ng nanay at tatay ko. Sa lahat ng lugar na pupuntahan namin. And today, buong araw, sa Boracay Island lang tayo. And kung meron tayong ibang madadaanan dito sa Aklan Province. So, again, as of right now, nasa Calibo, Aklan tayo. And nandito kami sa may bahay ng kamag-anak namin. Kaya, ayun, medyo, di ba? And social sila ha. Malaki yung bahay nila. Ang sarap ng pagkain. Tapos, masasabi mo talagang social ang isang pamilya dahil merong CR sa loob ng kwarto nila. Ganon. From here, Calibo to the port, papuntang Boracay is 1 hour and 30 minutes around that time. And yun yung i-drive natin for this morning. And time check, actually it's 8 a.m. It's not me. This is not me kasi sobrang umaga talaga siya para sa akin. But meron naman tayo sapat na tulog dahil eto nga pala, sobrang lamig. Sobrang lamig kagabi, as in legit. Hindi naman bagyo level pero malamig na malamig talaga. And kailangan talagang nakakumot, especially medyo may lamok ganyan, kaya naka-electric fan ka pa din, pero ang lamig talaga as in. Hindi ko alam kung dahil ba maulan lang ngayon, rainy season, or ganito talaga sa Aklan, pero ang lamig talaga, legit talaga as in. And today, I think maganda ang panahon ngayon, praise God, dahil ito talaga yung pinakakinakabahan talaga ako. Kasi nga rainy season ngayon, tapos magbuburakay kami, diba? And ito lang kasi yung time ko or namin na makapunta ngayon or makapagala ngayong panahon na to. Kaya yun, pupunta tayo ngayon sa Boracay sa panahon na to. Like a voice from the stars. This coast culture lives in our hearts. No scars. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. What's good? Laughter echoes loud through the laid back beat. Golden hour grin, city lights start to shine. West Coast flavor, every moment divine. You know.
after 1.5 hour, andito na tayo sa may parking pa lang. Itong mga parking na to, marami siya sa malapit sa port. So, ang pupuntahan kasi natin ngayon is Tabon Port. And ang common na pinupuntahan ng mga tao papuntang Boracay is yung Jetty Port. But since it's rainy season and mataas yung mga alon, lahat ng mga tao is sa Tabon Port pinapadaan. So, doon tayo pupunta ngayon. And nandito tayo ngayon sa Janelle's parking space. So meron siyang fence, so very secure siya, and 250 siya per night. And since whole day lang naman kami dito, so yun, 250 lang din kami. So let's go! Oh! Excited! Tabon Port. Dito yata. Shit. Let's go. Dancing in the hazy sunlight glow. West Coast rhythm, let the good times flow. Cruising, grooving, feel that funky breeze. Talk about singing, setting spirits at ease. From the hills to the shore, ain't no second guessing. In these Cali streets, we count every blessing. Alright guys, welcome to Budget Mart tsaka Original Talipapa. Dito malapit sa Station 3. At ako na natin gagawin ay bumili ng tsinelas kasi nagkamali ako. Naiwan ko yung tsinelas sa sasakyan. Tignan nyo naman. Yan. So, dito talaga yung mga murang bilihan guys. Hindi sa may D-Mall. Based sa mga aking research. So, let's start. Yun talaga ang una nating activity. Bumili ng mga gamit. Guys, di pa nga nakakarating sa dagat. Naka 350 na ako na souvenir ba? Mali. Yan o. O, diba? Tsaka... O, diba? Nakikita ko na siya. Nakita ko na. Yan, nakalimutan kasi yung tsinelas. Instant 150. Guys, ito yung balita, kahit mainit yung araw, hindi mainit yung buhangin, no? Ang kulit eh. Tsaka, totoo din ang balita, very fine. And very white. Guys, we're in Boracay, Station 3. Ang ganda ng panahon. Ang ganda ng panahon. So update, naglalakad kami ngayon papuntang D-Mall or sa may Station 2. So from Station 3 mga 15 minutes sa lakad siya. Yan, ito na amin. So minsan may mga tattoo po, ganoon. Kaya braid, kaya mga sombrero, ganoon. Ganoon. Buti na lang nakapamili na kami doon sa E-Mall Budget Mart. Kasi doon mas mura doon kaysa dito sa bandang Station 2. Alright. Ay, wait lang. Dito na tayo sa Jollibee. Pero hindi tayo dyan kakain. And nandito na rin tayo banda sa may D-Mall. Ayan, D-Mall. Ito na daw yung mas mahal daw sa E-Mall. Kaya, buti na lang talaga as a researcher. Tayo sa D-Mall guys. Ito na yung mga talaga mamahal na na mga bilihan, kainan, ganyan. Hi! Hi! So let's look for Island Chicken Inasal. Dahil again, based sa research, yun din ang masarap dito. And hindi ganun kamahal. Daw, malalaman natin. Okay, so dito tayo kakain guys. Island Chicken Inasal. Ang daming tao. Alright guys, ito ang aming order, pesto and bachoy. Magawa ko. Alright. Yung words na
Tikman muna natin na walang sauce. Hindi siya ganun ka, parang sobrang powerful ng lasa, pero masarap siya. Parang medyo nasa light side siya, pero masarap. Gets niyo ba? Pero kung marunong ba-explain yung pagkain eh. Pero malasa siya. Hindi lang OA yung lasa, parang ganun. Ito naman yung batchoy, guys. Tikman natin yung noodles muna. Alam kong itong may atay. Specific siya sa Iloilo yata. Handmade yung noodles niya. Balita guys. Island chicken inasal guys. Hi guys, so tatry natin ngayon lahat ng Mama Desserts and panoorin nyo sa TikTok yung review ko sa kanila. Pero andito tayo ngayon sa Coco Mama. Let's go! Okay guys, yung Coco Mama. So i-rate ko to ng 9 out of 10 guys. Hindi siya parang wow, gano'n. Pero masarap siya. Coco Mama guys. Sila yung size niya. Tapos 320 pesos lang. Hindi kagaya kanina merong tag 190. Tapos may biko siya sa ilalim. Okay, so mamaya na ulit tayo sa mga Mama Desserts. Busog na tayo. So ngayon papunta tayo ng Station 1. Tuloy na tayo ng paglalakad natin. Let's go! Ang ganda guys, sobrang mas ma-appreciate mo yung buhangin ng gantong oras kasi ayun, mas maputi, mas pino, mas maliwanag. And sabi nila, lalo na daw sa Station 1, mas maganda yung buhangin. We will see. Golden hour grin, city lights start to shine. West Coast flavor, every moment divine. You know. Guys, update. Ang lamig na hangin. Kasi nga habagat eh. And ayan, medyo wala na yung araw, pwede na tayong swimming. Let's go! Parang ang ganda pa ng pwesto ko dito eh. So, ay sarili ko. Ganda ng buhangin guys, parang hindi totoo. Oo, ang ganda ng buhangin. Kita niyo yan? Actually hindi ko makita kasi yung liwanag masyado. Yan oh. Ay, ang sarap sa paa. Tignan niyo yung buhangin oh. Parang hindi talaga totoo. Sobrang wow. Ganda guys. Just casually in Boracay. Ganun guys oh. May mga nagpa-parasailing, parasailing, mga sa speedboat. Yung mga crystal kayak, di ko sure kung bakit pero wala akong masyado makita. Baka nasa kabilang side sila. Kasi kapag habagat season, dito sa may Station 1, Station 2, Station 3, lakas yung alon. So, yung ibang mga activities, nasa kabilang side ng Boracay Island. Ganon. Palay araw. Palay ko ako nabibig. Sunkist. Sana hindi umuwing sunog sa Cavite. O, teka lang, nagulat ako. May maliit na alimango nakakapit sa akin. Tama ba yun? Kanina rin may parang naapakan ako eh. Na medyo natusok ako na hindi. Alam mo yun? Teka lang naman, Boracay. Okay guys, tama na muna ang pagtatampisaw. Although malapit na mag-sunset at sobrang ganda ng sunset mamaya. And meron tayong nakita dito na sobrang gandang hotel. Ayan. Ano kayang tawag sa hotel na to? Wala akong makitang pangalan sa labas eh. Pero ang ganda.
Like sobrang beachfront. Tapos yung theme, syempre, alam nyo na. Pero ang ganda ko. Sa may station 1. Hindi ako nakaramdam ng init dito. Well, kanina tanghali lang. Pero like parang alas 3 pa lang. Malamig na yung hangin. Tapos yung tubig at buhangin, malamig na din. Maganda rin pala pumunta dito ng rainy season. Sobrang risky nga lang talaga kasi parang ilang araw lang before parang sobrang lakas ng ulan dito, ganun. Tapos ngayon sobrang ganda ng panahon. Talagang in-spoil tayo ng Panginoon. Talagang sobrang nirequest ko kasi sa kanya to at pinagbigyan niya tayo. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. Tigawat chick. So, napakarami pang pwedeng mapuntahan dito sa Boracay Island. Kaya yung iba nag-i-stay dito ng ilang araw. Pero tayo kasi, isang araw lang tayo maglilibot-libot dito. Kaya hindi tayo sure kung ano pang mapupuntahan natin. Pero i-maximize natin yung oras natin kasi hanggang gabi tayo dito mamaya. Not sure lang kung gaano kagabi. Pero basta, masilip lang natin kung ano yung mga activities or mga kaganapan dito kapag madilim na. Ganon. And parang kanina ilang hours pa lang kami nandito sa Boracay. Talagang masasabi ko na it really lives up to its name. Talagang one of the best beaches in the world talaga. Talagang sobrang hindi ako makapaniwala din sa buhangin. Kanina ko pa sinasabi po ulit, parang hindi siya totoo. Ganon. First time ko lang kasi talagang makakita at maka-experience ng ganito. Talagang sobrang wow. And ayun, as usual, as expected, maraming mga foreigners dito. Ganyan, talagang ito ang puntahan ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. At wow. Sobrang walang masabi. Ito kami sa tapat ng D-Mall, guys. Hindi ko na-research ko anong tawag dito sa part na to. Comment down. Ganun. Pero meron tayong Boracay Ique. Tapos merong Boracay. Boracay at night. Dito tayo sa may palengke. Then, biglang mga net commercialized. Ube Mama secured. Sa ngayon, ang number 1 ko pa rin ay Mango Mama. Pangalawa, Ube Mama. Pangatlo, Coco Mama. Update guys, naubos na yung pera namin sa mga mama dessert na yan. Kaya dito na lang kami sa... Ayan. De, pero ito talaga ang punta ng mga taong alam mo na nilalaban lang ang mga ganitong klaseng gala. Yeah, pero ito yung huling mama, banana mama, and para sa akin ito siya yung last. So kung irarang ko mga mama desserts, number 1 is yung mango mama, pangalawa is yung ube mama, pangatlo is coco mama, and then 4 itong banana mama. Para sa akin lang, at sobrang subjective dun kasi yung sa nanay ko ang gusto niya is yung coco mama, si daddy naman ang gusto niya is yung ube mama. Yun. So iba-iba kami. Try nyo na! Double Dutch beats bumping trunk Ay, Boracay! nodding heads, they're catching the groove. That's right. Chrome rims spinning, reflections of dreams on these West Coast streets. Life is what it seems. Hey, hey, see we vibing out till the moon hits the sky. Ooh, yeah. Talk box. So dito tayo sa Tambisaan Port. Dahil again, mataas ang alon at gabi na, so medyo may waiting game. Siguro naghihintay pa. Feeling ko ang hinihintay ay yung bangka, hindi pasahero. Pero baka pasahero din. Hindi kasi ako sure. Pero ayun, ang pagdating dito ang babayaran na lang is boat ticket and terminal fee. Wala nang environmental fee. So 100 something na lang. Hindi, 100 lang per head. Kanina nung sa Tabon Port, naging 410 per head kami kasi may nag-assist sa amin. Medyo wala na akong nagawa kanina. Nga pala, hindi ko nakwento yun, no? Alam ko 300 something lang dapat, pero kapag may nag-assist sa'yo, yun, magiging 410. Pero okay na din naman. Kasi as in, mabilis lang kanina. Nakasakay na agad kami. So, babalik na tayo ng mainland China. Hindi.
pabalik sa Kalibo kung saan tayo nagsistay. Let's go! Hi guys, update. Tumuulan dito sa Kalibo. After 1.5 hours, dito na ulit tayo. Itong una ko masasabi guys, hindi recommended yung daanan para sa mga bagong drivers kasi sobrang delikado at ito naabutan namin yun nga na umuulan, basahing kalsada, and sa dinaanan namin ang daming dangerous curves. Ayun nga, dito na ulit tayo. So dito na mag-e-end ang episode na to, and see you sa ating next episode sa Guimaras Island. Bye-bye! Cruising, grooving, feel that funky breeze. Oh yeah. Talk boxing and set.